Magandang araw mga idol. Ngayong araw ay naisipan nga namin pumunta ng bukid. Eto nga at sinimulan na nga namin ang paglalakad. Di pa nga kalayon ay nakakaramdam na nga ako ng pagod. Hindi nga ako sanay sa ganitong malayo-layong lakaran mga idol. Pero okay lang, mukhang mag enjoy naman ako dito. Feeling ko nga dito parang magka-cramps na yung mga paa ko. Time check, 8:30 nang nagsimula kami maglakad mga. Malayo-layo pa kaya siguro aabutin pa ng 1.5 oras ang paglalakad namin. Medyo tirik na nga yung araw kaya medyo mahapdi na rin sa balat. Pero buti na lang marami ang tataas na puno kaya naman okay lang. Etong sunod niyang madaraanan namin ay mga alagaan ng baboy. Namangha nga ako kasi napakaraming inaalagaan na baboy dito. Next stop nga namin ay may nakita nga ako dito ng puno ng bayabas na hitik sa bunga. Dali-dali ko nang inakyat para kunin yung mga hinog na bunga. Pinagpipili ko na nga kasi nga yung iba overripe na. Kumain na nga ako ng isa dyan kasi natatakam na talaga ako ng sobra. Eto na nga yung mga nakuha namin. Sobrang matatakam ka talaga kasi sobrang tamis ng bunga nito. Dito nga ay may nadaanin nga kami pahingahan ng kalabaw. Kung sa Bicol nga ay tubugan. Paki-comment nga kung anong tawag nito sa inyo. Ito nga pala si Whitey, di ko alam kung kaninong aso to. Birthday na yun tayo. Kung mapapansin nyo guys, kaya ganyan yung hugis ng lupa kasi yan yung dinaraanan ng pamaba ng Kalabaw in Bicol. Dito nga napansin ko guys, sobrang lalim ng lupa. Isa pa yan sa dinaraanan ng Kalabaw. Kaya kung mahuhulog ka dyan, ay nako, siguradong bali yung balakang. Dito nga nakaramdam na ako ng uhaw, pagod at gutom. Dito nga ay narating na nga namin yung pabulusok na daan. Kung hindi ka nga magdahan-dahan dito ay sigurado talagang gugulong ka pa ibaba. Buti na nga lang at hindi maulan ng mga oras na ito. Namangha nga ako sa loob ng kagubatan na ito kasi para kang nasa loob ng Encantadia. Para talagang makakalimutan mo ang tunay na mundo. Next stop, maliit na sapa. Mukhang malapit na nga talaga tayo sa ating destinasyon mga idol. Kasi kitang kita nyo naman yung linaw ng sapa na ito. May nakita nga ako isang prutas dito. Tagbak kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Paki-comment naman kung anong tawag nito sa inyo. Narating na nga namin itong napakalawak na ilog. Nag-decide nga kami na magpahinga lang muna kami saglit kasi sobrang layo talaga na nalakad namin at sobrang nakakapagod na din. Kung ikaw nga ay hindi sanay makakita ng ganito kagandang tanawin ay sobrang mamamangha ka talaga. Yun na nga at nakapagpahinga na nga kami at nag-decide na kaming tumawid ng ilog kasi ang aming talagang destinasyon ay nasa kabilang ilog pa. Sobrang namamangha nga ako kapag pinagmamasdan ko ang tubig kasi sobrang linaw talaga nito. Ang lamig at ang linis pa. Aakyat pa kami ng isang bundok at yun na ang destinasyon. Eto nga at natawid na nga namin ang napakalawak na ilog na ito. Nagsimula na naman nga ang aming paglalakad paakyat ng bundok mga idol. Kung kanina nga ay sobrang pabulusok, ngayon naman ay sobrang tirik ng aming inaakyat. Challenge nga ito para masanay na din ang ating mga binti. Next stop nga namin, may nakita ako ditong pinagtutuyuan ng kanilang mga kopra. Narating na nga namin ang tuktok ng bundok at nakita ko itong kalabaw na aming sasakyan. Loki lang, hindi nga pala amin yan, nakita ko lang. Ngayon nga ay narating na nga namin itong payag kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Dali-dali na nga rin ako nag-prepare para sa aming sasaingin. Time check, 10 AM nang marating namin itong payag. Inabot ng 1.5 oras yung aming paglalakad mga idol. Buti na nga lang ay nakahanda na yung mga panggatong na aking gagamitin. Ito nga pala yung palibot ng payag mga idol. Ipinakita ko na ito sa reels ko dati. Nakahanda na nga pala ang aming kakainin. Bagay na bagay ito sa tanghalian. Tara, kain. Natapos na nga kaming mananghalian at nagpahinga muna ako dito saglit sa ilalim na puno ng niyog. Gandang pagmasdan talaga ang ganitong tanawin sa bukid. Sobrang mamamangha ka talaga at sobrang nakaka-relax. Pansinin nyo at pakinggan ang tunog ng hangin dito mga idol, para siyang alon sa dagat. Napagdesisyonan nga namin na bumaba na dito sa Ilog Sapa. Kung makikita nyo mga idol, sobrang linaw ng tubig oh. Wow.
Dito nga ay nakahuli nga ako ng maliit na hipon. Ano kayo magandang gawin dito? Pwede na kayo ito pampulutan mga idol. Paki-comment nyo naman please. Dito nga matatagpuan ang portal papuntang Biringan City. Ang parte nga ito para talaga siyang yung mga nasa movie, yung mga haunted forest ba. At dito na nga, ito na nga at napuntahan na nga namin itong pinakaunang falls na aming narating. Sobrang mamamangha ka talaga at sobrang linaw at ganda ng tubig kung pagmamasdan mo. Di ko na nga napigilan ang sarili ko at tinikman ko na ang sarap ng tubig at sobrang lamig pala. Nakakatakot din sa ilalim. Sinulit ko nga at inulit-ulit ko pa yung pagtalong kasi sobrang nga layo ng nilakad namin. Sayang naman kung hindi ko susulitin ng mga oras. Sarap. Ito na nga pala yung pinakadulo na narating namin pero sabi daw nila may mas maganda pa daw sa itaas pero hindi na namin pinuntahan. Ito nga pala yung huling napartehan namin na sobrang hindi ko na talaga kinayang tumalon kasi sobrang Balik na nga kami dito sa mas malaking ilog kasi bala ko rin dito magbabad at sulitin yung mga oras na nandito kami. Tsaka hindi ko alam kung kailan na naman kami dito babalik kaya tara, samahan nyo ako at magbabad. Hanggang dito na lang ang video natin mga idol. Hanggang sa muli. Peace out.